budget for Noche Buena, hindi po mawawala yung budget po natin for Media Noche. So dito, yung ginawa naman po natin ay, meron tayo dito tatlong klase ng ulam, meron pang dessert, tapos ito yung pambato natin dito, meron pa tayong cake 2026. Meron pa tayong prutas, meron pang prosperity bowl. So, ang magiging tanong na pagkasya ko po ba yung 1.5 pesos? Kaya sa pinakadulo ng video po natin, meron po tayong complete costing lahat po ng ginawa po natin. Step by step po natin itong ginawa para hindi po tayo malito. So, kung paano po ito gagawin, tara, umpisahan na po natin. So, yung unang recipe po natin, dessert po muna yung gagawain po natin para mailagay na po natin sa ref at para lumamig na. So, gagawa po tayo ng creamy buko pandan. And then, yung gulaman na gagamitin po natin, niluto ko na kasi alam ko naman po ay kayang-kaya nyo na po yun. At hinati ko na din po ito ng maliliit na square. So, kung itatanong nyo ang ating tipid tips, anong brand yung ginamit po ninyo, lagi ko pong ginagamit ay Don't Prank kasi ang tigas ng pagkagulaman niya. Tapos, bumili din po ako ng sagon na 10 pesos. Bali, ito po ay hinugasan ko na. Luto na yung binili ko para mas mabilis, di ba? Isang buko. At yung gagamitin po natin condense, yung buko panda na po yung pinakang flavor para talagang lasang-lasa yung flavor ng ating buko panda. Pero pwede rin naman po yung plain na condensed milk. So isang lata ng evap, kahit anong brand, pwede po natin gamitin. Nestle cream, isang pack. Bali ito po yung 125 ml. Pagkatapos, imimix lamang po natin ito ng mabuti. So after po nito, pwede na po natin itong ilagay sa ref po natin. Para mamaya, malamig na po pagkain. At yung pangalawang recipe po natin ay gagawa po tayo ng Shanghai meatloaf. Simpleng ingredients lamang po ito kasi gagamit po tayo ng 2 lata ng meatloaf. So Argentina brand yung ginamit ko. So kahit ano namang brand, pwede po natin gamitin. And then gagamit lang tayo ng isang carrots, small na wrapper. Syempre gagamit din po tayo ng oil sa pamprito po natin. So eto na yon. At ang sunod natin gagawin, dudurugin na po natin ito. Pwede kayong mag-gloves para mas mabilis madurog. So, after po nito, kapag nadurog na, ngayon, yayadyaran po natin ng carrots. Dito, dahil budget yung ating recipe, ito lamang po yung pinakang gulay natin, wala na tayong idadagdag na ingredients. Pero masyashare ko sa inyo mga katipid tips, magugustuhan nyo rin po ito. So, kapag nayadyat na po natin, imix lamang po natin ito ng mabuti. After po nito, kuhanin na po natin ang small wrapper at babalutin na po natin ito sa nais na laki po natin. Ako estimate 1/2 tablespoon. Kapag nabalot na po nating lahat, so isa-set aside po muna natin ito. Mamaya na po natin piprituhin kapag okay na po lahat. So tayo po ay naka 38 pieces. Okay, so yung patatlong recipe po natin ay gagawa po tayo ng kare-kare. So, hindi po tayo dito gagamit ng karne. Yung ipapalit po natin doon ay ipiprito po natin itong tokwa. Pero kung gusto naman po natin ay karne, pwedeng-pwede naman po yun. So, ang uunahin po natin ay ang paglalaga ng ating pong mga gulay. So, nagpapakulo na din po tayo ng ating tubig. At syempre, kapag kare-kare, meron pong alamang. So, magigisa din po tayo. So, unahin na po natin itong bok choy. So, pwede tayong gumamit ng pechay. So, saglit na saglit lamang po ito ha. Half cook po lamang. Tapos dito kung gusto nyo maglagay ng kaunting asin, so pwede naman po yun. Ako hindi na kasi mamaya magsasawsawan pa naman po tayo ng alamang. Baka mapa-over na siya sa alat. So, isunod na din natin ang mga sitaw. Ngayon, ang ipiprito naman po natin ay yung ating pong talong. Maglalagay lang tayo dito ng kaunting oil. After po nito, magagawa na po tayo ng pinakang kare-kare sauce natin. Wow! So, same pan lang din po yung gagamitin natin. Yung pinagprituhan po ng ating talong. Lahati ng bawang. So, isunod na din natin ang sibuyas. Isang buo. Pag isang-isa na, isunod na din po natin ang atsuete seed. So, pwede din tayong gumamit ng atsuete powder. And then, ibinabad ko na po ito sa mainit na tubig. So, meron din akong binili na peanut. Nagkakahalaga po ito ng 20 pesos. Ito
Ito palang nabili ko mga katipid tips. Literal talagang peanut butter, manamis-namis. Pero yung ginagamit ko kasi nung nakaraan is wala talagang lasa, pinong-pino lang. So ito pwedeng isabay nyo kapag kumukulo na yung ating water. Pero ang ginawa ko naman ngayon ay isinabay ko na. Para isang haluan na lamang po natin. So, isunod na din po natin ang tubig. Pero kung karne po yung ginamit po natin, so pwedeng pinagpakuluan ng karneng gagamitin po natin. Okay, so haluin lamang natin yan. At isunod na din po natin ang isang beef cubes. So, halu-haluin lang natin to. So kapag kumukulo na, maglagay na po tayo ng ating pampalapot. Pwede tayong gumamit ng cornstarch, pwede rin po ang harina, at pwede rin naman po ang rice flour. So yung ginamit po natin ngayon ay rice flour. Mabilis lang lutuin yung atin pong kare-kare sauce. And then dito, dahil peanut butter talagang literal, so bukod sa dalawang beef cubes yung inilagay natin, maglalagay po ako ng 1 teaspoon ng iodized salt para bumalanse po yung alat at saka tamis. So after po nito, iset aside lamang po natin. At lulutuin naman po natin yung atin pong alamang. Maglagay lang tayo ng kaunting oil. Igigisa na natin ang bawang, sibuyas at kamatis. Pag isang-gisa na, isunod na din po natin yung ating pong alamang. Tapos maglalagay tayo dyan ng suka. Pakukuluan natin yan sa suka. Bumili lang tayo ng maliit na sachet. At saka yung asukal sa talipapa. Kung hindi naman po ganun kaalat yung ating pong alamang, so pwede hindi na po tayo maglagay ng ating sugar. So pakukuluan lamang po natin yan sa suka. Gusto ko yung mapula-pula. So maglalagay tayo ng ketchup. Bumili lang tayo ng maliit na sachet. Kapag nakuluan na siyang mabuti, ngayon tikman lamang po natin. Kapag hindi na po lasang suka, so pwede na po nating patayin yung pinakang apoy po natin. Kasi ibig sabihin po nun, luto na po itong ating alamang. So itong tokwa natin, mamaya na po natin ito ipiprito kasabay po ng ating meatloaf Shanghai. Kapag malapit na po tayong kumain para sigurado na malutong po natin itong makakain. So itong kare-kare natin, yung sauce, alamang, and then yung ating gulay, so mamaya na po natin ito i-assemble. So next, recipe na po tayo. Dito, gagawa po tayo ng steam cake para talagang kumpleto yung ating pong medianoche. Para mas tipid, gagamit po tayo ng hot cake mix. And then, i-steam lamang po natin. At mamaya, lalagyan na lamang po natin ito ng pinakang toppings. So, sigurado magugustuhan din po ito ng mga chikiting po natin. Bali, ito po ay 200 grams. So, nakalagay po dito, quick and easy. So, walang egg, walang oil sa instruction. Pero ang gagawin ko, maglalagay po ako ng 1 tablespoon po ng oil. Para sure lamang po tayo na hindi po didikit yung pinakang cake po natin. Dahil i-steam po natin ito. And then 3/4 cup ng water. Hindi natin to i-overmix. Dahan-dahan po lamang. So, after po nating ma-mix, gagamit po tayo ng bilog na baking pan. Number 6. Pinaka-size po nito. And then, nilagyan ko na lang po ito ng parchment paper, yung pinakang ilalim. So, kung walang parchment paper, pwede naman po ay oil. Yung gamitin po natin or magdas po tayo ng harina. Para sure lamang po na hindi po tayo mahihirapan sa pagtanggal po nung pinakang cake mixture po natin. Tapos, habang ginagawa na din po natin ito, nagpainit na din po ako ng tubig po natin sa steamer. Kung gusto nating i-oven, so pwede rin naman po yun. I-bake lang natin sa mahinang apoy. After po nito, pwede na po natin itong isalang. Tap lang po natin ng kaunti. So, bago po natin isalang, kailangan ay kumukulo na. And then, yung pinakang takip, lalagyan po natin ng tela. Para sure po na hindi matutuluan ng tubig yung ating steam cake. And then, lulutuin lamang po natin to ng low to medium ang apoy. Tututpick check lamang po tayo dito mamaya. Habang nag-i-steam po tayo ng ating steam cake, ngayon sasabayan na po natin ang pagsasaing. So, 1 kilo po yung isasaing po natin. Okay, so ayan. So, ito pick check na natin. So, after 15 to 20 minutes, okay na po. Yung pwede na po natin itong hanguin. Ngayon, i-script ko lamang po yung gilid at tatanggalin ko na po dito sa pinakang molder po natin para mabilis pong lumamig. Yan!
Diba? Ang bilis lang ng ating cake. Parang chiffon cake mga katipid tips, yung pinakang itsura. So kapag lumamig na, babalikan na po natin ito. Okay, so ito na yung ating cake. Ngayon, lalagyan na natin ang design at gagamit tayo ng choco stick. So dito pwede na tayong gumamit ng melted chocolate para isang tapal na lang. Pero ewan ko kung bakit ito yung nagustuhan ko. Halimbawa, kung choco stick din yung inyong gagamitin, halimbawa at hindi siya mag-spread, itungtong nyo lamang po sa mainit na tubig na tulad po nito. Wow, diba? Ngayon, bumili din tayo sa tindahan ng white kasi maglalagay tayo ng year 2026. Tapos gagamitin tayo dito ng isang pack ng cream. Oh. So, di ba, meron na tayong steam cake 2026. Welcome 2026. Hindi ka siya yung welcome, kaya 2026 na lang. So, next recipe na po tayo. Okay, at ito naman po yung ating panglimang recipe. Tambakon, yung lulutuin po natin. So, iihaw po natin ito. Kung nakakaraan na mga taong puro karne lagi yung inihahanda po natin. So, ngayon, di ba, mas healthy, gulay, and then isda. Kalahati lamang po yung kinaya ng ating budget. So, ngayon, lalagyan na po natin ito ng pampalasa. So, unahin na po natin ang asin para nanunuot yung lasa. Kung hindi tayo nagmamadali, pwede natin itong i-marinate at least 30 minutes. Pwede rin naman po ang overnight. Ngayon, on the spot natin gagawin. So, i-rub lang natin yan ng asin. Nilagyan natin yan ng hiwa. At yung pangpalasa pa natin, maglalagay tayo ng 2 sachet ng Knorr liquid seasoning. Bali, ito po ay yung 12 ml. Tapos, ang isa pang magpapasarap dito, maglalagay tayo ng Knorr sinigang. So, ito yung pinakamaliit. 11 grams po ito. So, ito, mamamarinate naman po natin kahit kaunting oras. Kasi ngayon, bababa tayo at magdidikit naman po tayo ng ating pong uling. Wow! So, dahil okay na po yung ating recipe, ngayon prituhin na po natin yung ating Shanghai meatloaf at yung ating pong tokwa para dun po sa ating kare-kare. Unahin na po natin yung ating Shanghai. So, ito na yung ating meatloaf Shanghai. Naprito na natin. Yung sunod, syempre, kapag medianoche, so hindi po nawawala yung prutas. Kahit hindi naman po natin kompletuhin, basta tigka kaunti lamang po. ba? Diba? Meron akong binili ditong ilang prutas. Talagang namili po ako ng pinakamura mga katipid tips ha. Meron pa akong lokbans. Ayun no. Ang liit. Pero okay na daw to, nakakain na. Ito na-order ko online. So, i-assemble lang natin yan. So, syempre, hindi mawawala yung daranghita. Ito yung pinakamura na. Tapos, meron din tayong ilang piraso ng kiyat-kiyat. At syempre, so, hindi mawawala yung mansanas. So, kumuha ko ng isang tangkay po nung ubas. Para lang masabing meron tayong grapes, di ba? Tapos, meron din po akong kinuha ng ilang pirasong longgan. So, meron tayong 6 na prutas. At yung pinakang-last po natin ay gumawa po tayo ng prosperity bowl. Kasi kasabihan, ito yung pampaswerte po natin sa pagpasok po ng taon or buong taon. Lagay tayo ng gold coins, ng 12 pieces ng itlog para sa buong taon. At meron din po tayong bigas na sumisimbolo ng wealth and good health. So, ngayon, maghayo na po tayo. So, sa wakas, natapos na din tayo mga katipid tips dito po sa ginawa po natin. So, madadali lang laman lahat po itong recipe na ginawa po natin. So, ngayon, tikman na po natin ang mabilisan para ma-share ko lang sa inyo yung lasa ng mga niluto po natin. Kung maire-recommend ko po ba sa inyo na lutuin nyo po ito ngayong Christmas o kaya naman ngayon pong dadating po ang bagong taon. Kung tatanong nyo, Ate Tipid Tips, pang ilang person po yan. So, hanggang kahit 8 to 10 person, kasyang-kasya po ito. Kukuha lamang po ako ng tigka kaunti para matikman lamang natin. Tapos ito yung ating kare-karing gulay. So wala tayong meat dito, talagang purong gulay yung ginamit po natin dito. Tapos yung ating Shanghai meatloaf na natin. Yung pinakasawsawa natin, sweet and spicy, ito po yung UFC brand. So, kasama din po ito sa pinakang posting natin, yung mga sawsawa na ginawa po natin. So, yung ating meatloaf Shanghai, recommend ko sa inyo itong mga katipid tips. Ang sarap, sigurado magugustuhan din po ito ng mga chikiting po natin. At yung ating isda, tikman na natin. Perfect yung lasa.
Sarap po lamang ng kanin, yung pinakang isda po natin. Yung sinapsawa natin dito ay ito pong toyo na may kalamansi, na may kamatis. Ang sarap. So, yung pinaka-marinade natin doon sa ating isda. So, okay na okay yan mga katipid tips. Talagang magpapasarap dito po sa ating tambakol na inihaw. And then, yung ating naman pong kari-karing gulay. So, tikman na natin itong tofu na merong sauce. Sarap ng lasa. Alam mo yung pinaka-sauce niya. Ang sarap nun. Naghahalo yung tamis at saka alat. And then, saktong-sakto yung lasa. Tapos, ang maganda dito, mga half-cook yung luto ng ating pong gulay na talagang magpapaganda dito po sa ating kare-kare. Yung alamang po natin, hindi po yan mawawala. So, kasama din po ito sa costing. Tapos, meron din po tayo dito. Ganyan ang patong kinakain. Meron din tayong buko pandan at napaka-creamy po nito mga katipid tips. So overall mga katipid tips, may i-recommenda ko po sa inyo itong recipe na ginawa po natin. So ang ganda nito sa high-end, kahit tinipid po natin ito, hindi po natin mahalata na talagang tinipid po yung pinakang budget po natin dito. So nakapagprutas pa tayo dyan ng kaunti and then meron pa tayong prosperity bowl. So ngayon, magiging tanong ating tipid tips, magkano po inabot yung pinakang budget po ninyo for medianoche? So ngayon, mag-costing na po tayo. So yung pinakang costing po natin may costing pa rin po tayo ng sa atin kasi iba't iba po tayo ng lugar, so magkakaiba yung presyo na mabibili po natin. Basta dito, idea ito sa presyo na nabili ko dito po sa lugar po namin. Okay? So yung costing natin, umpisahan po natin sa una din po nating niluto. So yung ating creamy buko pandan. So yung isang buko, 35 pesos. Gulaman buko pandan, 13.35. Puksagot, 10 pesos. Nestle cream, 37.80. Isang ebak, 35 pesos. Isang condensed, 59.10. At yung cheese na itinapix po natin, 19 pesos. Kaya ang total po lahat sa atin pong buko pandan ay 209.25. Ngayon, ang tuusin naman po natin ay yung Shanghai na ginawa po natin. Dalawang lata ng meatloaf, 45.70. Sa pinakang wrapper po natin, 20 pesos. Sa carrots po natin, 10 pesos. At yung oil po natin, dito na po natin yung isama, isang bote, 35 pesos. So, gagamit tayo dito ng sausawan, 14.80. Kaya ang total po lahat sa ating Shanghai ay 125.5. Ngayon, ang tuusin naman po natin ay ito pong ating kare-kare. So, umpisahan po natin sa bawang, 6 pesos. Sibuyas, 8 pesos. Sa peanut na inilagay po natin, 20 pesos. Sa pampakulay, annatto seed, 15 pesos. Sa rice flour na pampalapot, 10 pesos. Sa beef cubes, dalawa po yun, 11.80. Naglagay po tayo dito ng asin, so hindi ko na siya isinama sa costing kasi sigurado naman po ay meron po tayong asin sa bahay, so hindi na po ako bumili. At yung sa ating talong, medyo mahal-mahal siya, 55 pesos. Sa sitaw po natin, 27 pesos. Sa bok choy po natin, 14 pesos. Gumamit tayo ng 6 na tokwa, 30 pesos. Itugtong na din po natin yung sausawan ng ating kare-kare, alamang 30 pesos. So gumamit po tayo ulit ng isang sibuyas, 8 pesos. Yung pinakang bawang natin, hindi ko na siya isasama kasi kalahati po yon nung pinanggisa po natin dun sa sauce ng kare-kare po natin. At yung oil na ginamit po natin, natuos na din po natin dun sa Shanghai po natin. So wala na siyang costing. Kaya ang total po lahat ng puhunan sa kare-kare po natin ay 234.8. Ngayon, ang tuusin naman po natin ay yung ating pong steam cake. So yung pancake na ginamit po natin, 35.70. At yung choco stick, 26.30. Cream o, 8 pesos. Tapos yung oil po natin na inilagay dyan, so zero na po yun kasi natuos na po natin sa Shanghai po natin. So yung gold coins, idinagdag ko na lamang po yan. So dito po yung kasama sa tuos po dyan. Kaya ang total po lahat dito sa ating steam cake ay 70 pesos only. At dito sa isinaing po natin na 1 kilong bigas, 49 pesos. At dito na po tayo sa pinakang limang menu po natin, yung inihaw na tambakol. So ito po, nabili ko ng 190 pesos at ang kilo po ay 240 pesos. Tapos naglagay po tayo ng dalawang nor toyo, 14 pesos. Nor sinigang na inilagay po natin, 9 pesos. Tapos yung uling na pinang-ihaw po natin, 20 pesos. At syempre, meron po itong sausawan. So yung kamatis na nilagay po natin dito, 12 pesos, 3 piraso po yon. Tapos bumawas lamang po ako ng pang-design po natin dito sa isda. Kalamansi, 5 pesos. Yung toyo na nilagay po natin, 6.10. So meron pa po yung tira, yun po yung nakasashay na maliit. Ito po yan.
at gumamit po tayo ng lettuce para naman po magandang tingnan yung ating pong isda, di ba? Kaya ang total po lahat sa inihaw tambakol po natin ay 278.1. So yung pinakang prutas naman po natin, yung dalang hita, nabili ko ng 14 pesos, dalawang apple, 40 pesos, 20 po ang isa. Yung grapes po natin, isang tangkay na maliit, 40 pesos. At yung kiyat-kiyat po natin, 3 piraso, 20 pesos. At meron pa tayong isang lukban na maliit, ang cute-cute, 25 pesos. Kaya ang total po lahat ng prutas po natin ay 159 pesos. Ngayon, ang tuusin naman po natin, pinakang last ay yung ating pong prosperity bowl. So, isang kilo ng bigas, 49 pesos. Gumamit din tayo ng 12 pieces na egg, 120 pesos, 10 piso po ang isa. At naglagay po tayo dito ng gold coins, bali ang isang balot po ay 42.50. Bali 50 pieces po ang laman po noon. Kaya ang total po nakuha na natin dito sa ating prosperity bowl ay 211.5. Ngayon, kapag pinag-plus po natin yan, ang magiging total lamang po ay 1,337.50. So, diba mga katipid tips, yung 1,500 po natin, labis na labis pa po dito po sa niluto po natin. So, talagang budget po talaga natin yan para mapagkasya po natin yung 1,500 pesos. So, hindi na halatang tinipid at bukod po doon, tinipid na po natin pero ang sarap-sarap po ng mga recipe na isinare ko po sa inyo. So, sana mga katipid tips, nagustuhan nyo po itong ating budget for medianoche. So, uunahan ko na po kayo ng pagbati, maligayang, manigong, bagong taon po sa atin pong lahat. So, more blessings po sa atin pong lahat ngayong 2026. So, kita-kits na lamang po ulit sa mga next video po natin. Bye-bye!